Mga poking ina ninyo? Oh, sige nga, para saan kayo? Tumawag ka! May recording ako dyan. No, Tangainan nyo. O ano ngayon? Sige nga. Trixie, no, ayaw niyong umamin. Dahil sa alpotera na yan. No, Kasi, ang sabi pa nga dyan, buti pa sila. Ang sabi pa, ayon sa ating informante dyan, di ba? Buti pa kayo kumikita. Ano ba? O para ba kayo kay PRR? Ayan ngayon, si Alpotera, pinakita ang private part ni Pangulong Duterte. Ayan, tama ba yan? Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Alright guys, magandang araw sa inyo. It's me again, Boy Sardinas, isa sa membro ng Banateros Vloggers. So ayan, nakita nyo, napakalupit at nakakagigil itong ating preview. So mas lalo kung mapapanood nyo po yung full video. So ganito mga babayan, no? Kita nyo, no? Itong mga DDS, mga nag-aaway-away na. Hindi ko alam ano ba nangyayari sa inyo. Ang ating mission lang is to protect Duterte. Eh bakit kayo ay nag-aaway-away na? So yari kayo ngayon kay dito kay boss namin na si Boss Banat Bay. So yan, nakita nyo mga babayan, preview pa lang po yan. Nako, pati ba naman yung private part ni Tatay Digong ay pinag-uusapan na. Nakakahiya na yung mga pinaggagawa nyo, no? Hindi ko alam kung dapat pa ba kayong tawag dito, suportahan kayong mga DDS kayo na nag-aaway-away na. Pati ba naman yung mga ganyan na mga usapan, pati ba naman yung mga masiselan na ay nilalabas pa ni Maharlika, by God. So ayan, si Kong Pulong nagsalita na. Diyos ko guys, panoorin mo ito yung full video dito kay Idol Reaction TV PH. Nako, napakalupit nito. Magmumurahan na naman tayo dito. Kasi mga kababayan ay nakakagigil at nakakapaglabas ka talaga ng pagmumura. Diyos ko, eto, kita nyo nun, katakot-takot na yung mura dyan, lalo dito sa full video na papapanood nyo. Halak ka, ano na ba nangyayari sa lipunan natin mga babayan? Diyos ko. Pero ganun pa man, at ay talagang hindi mapipigilan yan ng mga ganyang issue, suportahan na lang natin pa rin ang mga solid at tunay na mga DDS. Kung hindi man sila nagkakaintindihan, sana magkaintindihan kayo. Isa lang yung mission natin dito, to protect Tatay Digong and BP Sara at ang mga PDP. Pero yung mga ganyan na mga usapan na, kayo ay okay kayo, kita-kita kayo sa dahig. Ngayon magkakalaban na kayo. Pati ba naman yung mga usapin na mga private, no, ni Tatay Digong, nilalabas nyo. Ba't nilalabas yan? Hindi pinagtatawanan na tayo. Alak ka. So ganito mga babayan, hindi ko nahabaan yung aking pagsasalita. At pag nagustuhan mo itong video na to, i-like mo, i-share mo naman din itong ating video. At kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe ka na. At para may pambili tayo ng sardinas, magigigil kayo rito. So tulad yung napanood nyo ng preview, I think magugustuhan mo, panoorin mo hanggang sa dulo ng video. Play mo na yan, boy! Let's go! Tumigil ka na, Trixie! Dahil nag-iusap kayo kay Harry Roque na kausapin ko si Alpotera. Oh, do you think di ako takot pangalanan kayo? Mga poking ina ninyo? Oh, sige nga, para saan kayo? Tumawag ka! May recording ako dyan. no, Tangainan nyo. O ano ngayon? Sige nga. Trixie, no, ayaw niyong umamin. Dahil sa Alpotera na yan. No, Kasi, ang sabi pa nga dyan, buti pa sila. Ang sabi pa, ayon sa ating informante dyan, di ba? Buti pa kayo kumikita. Ano ba? O para ba kayo kay PRR? Ayan ngayon, si Alpotera, pinakita ang private part ni Pangulong Duterte. Ayan, tama ba yan? hindi, pakinggan po natin ha. Tapos magre-react po tayo kung anong talaga yung katotohanan at mga hindi ko alam. Ito, pakinggan po natin mga na yung... Sumusobra na at tinatamaan na si Pangulong Duterte. Yun. Kaya magsasalita na tayo. Sige na. Yan. Again I have nothing against with those vlogger na gumagawa ng chismis for the sake of their content.
Wala tayong magagawa kung bobo ka talaga. Gagawin mo talagang chumismis na lang. Bobo ka eh. Ganun talaga pag bobo, gawa ka na lang ng chismis. Tama. Kaya lang ang problema, tinatamaan na si Pangulong Duterte. Naiiskandalo na ang pamilya niya. Naiiskandalo na siya. So kung ikaw ay totoong Duterte supporter, Yun. kung totoo ka, Oo. kung totoo ka, putang ina ka. Oo. Kasi parang nagkakagulo yata yung mga vlogger ng mga vlogger ng Duterte. Hindi ko alam kung anong katarantaduhan ang gusto nilang gawin, ano? Bakit sila nagkakagulo, mga punyeta kayo? Bakit kayo nagkakagulo? Bakit kayo nag-aaway-away, mga walang hiya kayo? Ito una, pakinggan po natin si Maharlika. Hindi ko alam kung sinong unahin natin eh. Kasi parang may nararamdaman ako eh. May nararamdaman ako parang hindi ko naman sinasabing mag-aaway na si Maharlika tsaka si Banat Bay, di ba? Kilala ko si Banat Bay, hindi niya aawayin si Maharlika sa mga ganitong bagay lang. Pero na lang kung haatakihin mo si Banat Bay. O pero na kung haatakihin mo ng diretso na talagang ganyan eh, talagang tatadtarin ka ni Banat Bay. Pero dito mga kareaksyon, hindi si Banat Bay ang anong pag-usapan natin. Ito, hindi ko alam, basta pakinggan natin itong banatan na to, no? Para naman ano na to, matapos na. Ako naman kasi mga kareaksyon, nagre-react ako. Halimbawa, binanatan mo si BP Sara Duterte, magre-react ako dyan, babanatan kita talaga. Pero sa puntong ito mga kareaksyon, nakakaladkad na po masyado ang pangalan ng ating Pangulong Duterte. Mga walang hiya kayong mga vlogger kayo. Kung talaga mga Duterte supporter kayo, mga punyeta kayo, bakit ninyo kinakaladkad ang pangalan ng Pangulong Duterte? Para lamang magka-views kayo. Para magka-pera kayo, gano'n. Pakinggan muna natin si Banat Bay mga ka-reaction ha. Pakinggan muna natin. Pagkatapos natin pinakinggan si Banat Bay, si Maharlika, tingnan natin kung ang tinutukoy ni Banat Bay ay si Maharlika. At ang tinutukoy ni Maharlika ay bayad daw si Maharlika, di umano, ganun ba yun? Tanong lang, hindi ko alam kung sino yung tinutukoy ni Banat Bay na bayad. Si Maharlika ba yan? Si Trixie ba yan? Si ano ba yan? Hindi ko alam. Basta si Banat Bay, hindi ko alam. Kayo na po ang umusga sinong tinutukoy ni Banat Bay. Pero itong si Maharlika talagang tinumbok niya yung mga vlogger ng Duterte. Pero ito, pakinggan na po natin ha. Pakinggan na natin. Oh, ayan, nagsalita na si Baste. Yon, patay tayo dyan. Aniyari kayo kasi kayo mga chismosa kayo eh. Gago! Ngayon, susubukan natin hindi magpangalan ha. Para naman eto for the sake of protecting them, susubukan natin hindi magpangalan. Okay? Pero kayo na lang ang mag-read between the lines. Ika nga. Maging mautak na lang kayo sa panunood na ito. Panoorin nyo na lang na maigi at basahin nyo na lang yung sinasabi ni Baste at ng aking sinasabi. Kung kayo ay matalino at magaling, aba, dapat to nababasa nyo kung ano yung ating nais ipatawid. Ika nga. Okay? Ito. Ano ba yung sinasabi mo, Banat Bay? Ito po. May bagong balita. Ayan. Ayan. May nagselos? Nakba! Patay tayo dyan! Sino kaya yung nagseselos? Baste side with Rodi's rumored lover amid feud among Duterte loyalists. Nakaba! Ayoko na! Sabi ko na eh. Shit! Alam mo yun? Sabi ko na nga ba? Alam mo... Kasi, yung mga... Again wala po akong sinasawsawan dito. Kaya lang, sumusobra na. Yan lang, wala ka sinasawsawan na idol eh. Sumasawsaw ka na eh. Hindi, pakinggan po natin ha. Tapos magre-react po tayo kung anong talaga yung katotohanan at mga hindi ko alam. Ito, pakinggan po natin. Sumusobra na at tinatamaan na si Pangulong Duterte. Yun. Kaya magsasalita na tayo. Sige na. Yan. Again I have nothing against with those vlogger na gumagawa ng chismis for the sake of their content. Wala tayong magagawa kung bobo ka talaga. Gagawin mo talagang chumismis na lang. Bobo ka eh.
Ganun talaga pag bobo, gawa ka na lang ng chismis. Tama. Kaya lang ang problema, tinatamaan na si Pangulong Duterte. Naiiskandalo na ang pamilya niya. Naiiskandalo na siya. So kung ikaw ay totoong Duterte supporter, Yun. kung totoo ka, Oo. kung totoo ka, putang ina ka, Oo. tumahimik ka na. Kalma, kalma, banat! Akala ko ba naman hindi ka... Kalma lang, sir, kalma lang. Putang ina naman, oh. Sino ba yung putang ina yan? Bakit? Naiiskandalo na si Tatay Digong. Tama, yun ay sinabi ko eh. Are you listening? Yes! Tumahimik ka na dahil inuungkat mo na yung buhay ni Pangulong Duterte. Tama! Binababoy mo na siya. Tama! Kung ikaw may problema ka doon sa ibang nasa paligid ni Pangulong Duterte, makiramdam ka naman. Tama! Dahil ang nabababoy, hindi yung tinitira mo, kung hindi si Pangulong Duterte. Tama! Unless totoo yung narinig kong bayad ka. Tama! Parang narinig ko na rin yan eh. Parang narinig ko rin na bayad siya. Halata naman, putang ina yan. Ako subukan yung bayaran kung di babalik sa yung bayad ninyo. Pero na ako 1 bilyon yan. Ibang usapan na yung pag 1 bilyon. Ibang usapan na pag 1 bilyon. Ha? Ibang usapan na yan. Pero ka mga milyon, thousand, no? Para gawin ito. May narinig ako. Oo. Pero hindi ko na lang yung... Are you listening? Yes! Tumahimik ka na dahil inuungkat mo na yung buhay ni Pangulong Duterte. Ganon, am I that stupid? English yan. Tagalog niyan is ganon ako gagago. Abogado ako, fiscal ako, ganon ako gagago. Tama kayo, Mr. Chair. Tama po si Mr. Duterte. Binababoy mo na siya. Kung ikaw may problema ka doon sa ibang nasa paligid ni Pangulong Duterte, makiramdam ka naman. Tama! Magramdam ka! Dahil ang nabababoy, hindi yung tinitira mo, kung hindi si Pangulong Duterte. Tama! Unless totoo yung narinig kong bayad, Bayad! ka Bayad! para gawin ito. Tama! May narinig ako. Pero hindi ko na lang yung... Ako may narinig rin ako na bayad siya. Narinig ko sa'yo, Sir Banat, ayan o. Sinabi mo, bayad siya. Narinig mo lang. i-consider. Pero may narinig akong binabayaran ka ng isang taong nagseselos kay Pangulong Duterte. Yun. Ngayon, kung akala mo nakakatulong ka sa pamilya na Duterte, eto na yung anak ni Pangulong Duterte, nagsalita na. Yun. So this time, you better shut up ka na. Shut the fuck up. You better fuck. You better fuck. Oy, Sir Banat, dahan-dahan ka sa pag-English mo. Nauubusan na ako sa'yo eh. Masyadong advance yung fact dun sa, shut. Dapat tunayin mo yung fact up mo, shut. Hindi, shut the fuck up. Ikaw. Nauubusan yung English ko sa'yo, Sir Banat. Nagtahan lang, yung English ko, konti na lang. Ikaw ganun din, konti. Pagsamahin natin yan. Pak, yung nagpapak ka ng ng gamit, ganun. Yun. Isa-shot mo yung yung pack, yung gamit, ganun. Isa itong mga berdeng pag-iisip ng mga... Ibig sabihin, lumayas ka na dyan. Tama. You better pack your things and go away. Come again another day, little... Bakit? Eto na sinasabi Oh. Sana hindi ko mapakita yung pangalan. Ang dali lang Sabi dito, Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte appears to have thrown his support behind Cagayan de Oro Councilor Joylyn Gerly Balaba. Yun. Eto mga kababayan This is
an open secret. Anyway, dilantad na naman ng iba eh. A known ally of his father, former President Rodrigo Duterte, amid growing tension among Duterte's camp online supporter. So mainstream na kayo, mga animal kayo. In a recent Facebook post, the younger Duterte shared a video from Billionario News channel featuring Balabas visit to the former president at the ICC detention center in The Hague, Netherlands. His caption read, "Kanang sigag langi." Hindi ko na pasensya na, baka magkamali ako, hindi ko na babasahin sa Bisaya. Ang translation, "What I don't like are those who keep babbling nonsense." Yung mga ayaw daw niya ay yung mga taong putak lang ng putak. At ano yung pinuputak? Men sense ba o wala? Nonsense. The post was widely interpreted as a dig at critics of Balaba, particularly online personalities. Among those who echoed Sebastian's sentiments was Duterte supporter Tio Moreno, who posted a similar video with the caption, "Buti pa si Gerly Balaba. Friends ni VPSD. Ang iba dyan, nga." Matuto tayo ha. Totoo yung sinabi ni Tio Moreno. Yung mga babaeng nakapaligid kay Pangulong Duterte ay suportado ni VP Sara Duterte. Sa katunayan niyan, hindi na nakapagpigil si Baste. At sinasabi ng itigil na yung bunganga ninyo na nonsense. Nonsense yan. Huwag niyong antayin na pangalanan kayo at durog kayo. Huwag niyo nang antayin. Tama. Pangalanan pa kayo ni Baste. May alam po kasi kami na hindi namin pwedeng sabihin dahil we are not authorized to say it. Pero makiramdam na lang kayo. Tama. Ang tinitira ngayon kasi dyan sa The Hague ay yung dalawang malapit kay Pangulong Duterte. Yun. Akala ko ba galit ka? No. Sa mga may babae o may girlfriend. Tandaan ninyo, annulled po si Pangulong Duterte. Tama. So walang ginagawang masama si Pangulong Duterte. Alam po ninyo bakit ako nagre-react sa sinasabi ni Idol Banat ngayon? Matagal-tagal. Kasi maganda po yung opinion niya eh. Maganda eh kasi alam niyo naman, malapit na malapit siya sa mga Duterte. Alam niya yung punot dulo, alam niya yung ugat. Alam niya yung ugat. Alam mo ba talaga yung ugat, Sir Banat? Yung ugat, maugat ba? Kung sakasakali na marami siyang jowa, anong papakialam nyo? Tama. Hot si Pangulong Duterte. Tama. Diba? Tama. At iyan na nga, isa pa nga sinabi ni Tio Moreno, gusto daw ni VP Sara Duterte, which is, I don't think this person will talk na walang basihan. At alam ko rin, through confirmation, talagang walang problema si VP Sara Duterte Yun. at sila Baste Tama. doon sa mga binabanatan ng ilang mga chismosa at chismoso Tama. na mga tao dyan sa The Hague. Yun. So kung ikaw ay totoong Duterte supporter, Yun. kayo mga nandiyan sa The Hague, kung ikaw ay totoong Duterte supporter, tumahimik na kayo dahil tinatamaan na ang pamilya Duterte. Yun. Ito kaya ang tinutukoy ni Sir Banat. Ito kaya, tingnan po natin tingnan natin to. Ito kaya ang tinutukoy ni Sir Banat. Tanong lang mga karyasong. Pakinggan po natin, pakinggan natin. Sa mundo natin. Ako, sa totoo lang, sabi ko nga sa inyo, fabricated crimes, fabricated cases, ano pa ba? Dadagdagan ko pa ba ang buhay ko, ang mga kaletsihan? Kung magsisinungaling tayo dito, yan, sumagot kayo. Diba? Hindi naman kayo nagpaalam sa Salamat PRR. Yan ang minimisa nilet.
Yan po ang libro na na tinutukoy ni Miss Hanilet. Wala po yan basbas ni PRRD. Ang salamat PRRD. It just so happened na mabait lang si PRRD nung pinapermahan yan sa kanya, binidyohan ni Alpot para sa optics nila. Yan ang katotohanan. Ang Pangulong Duterte hindi magpapahiya ng tao. Ang sabi pa nga dyan, ay buti pa sila nagkita sa buhay ko ba? Yan ang totoo. Huwag niyong linlangin ang tao. Ibubuga ko lahat ng katotohanan. Si Alpot ang nag-video-video niyan para gamitin nyo. Tumigil kayo. Wisit kayo. Double agent, sabi nga ni Palangga. Risa Alendrano. Oh. Hindi ko kasi alam, may sinasabi ba sa akin si Trixie? Kasi okay naman kami ni Trixie. Trixie, we're okay. Tinanggap kita dito sa Amerika. Maayos naman tayo. Wala akong galit sa'yo, Trix. Pero ang question ko sa'yo, papatuloy mo ba yan? Ako sinasabi ko na sa'yo. Hindi niyo pwede ipagsinungaling na tumawag kayo kay Harry para ampatin ako. Anong sabi ko sa inyo? Narinig mo boses ko, di ba? Sabi ni Harry, Maharlika. Mag-usap daw kayo ni Alpotera. Sabi ko, sige, patawagin mo siya sa akin. May number naman siya sa akin. O, ano sabi ni Harry? Pwede ba kasama si Trixie? Sabi ko, hindi, kami lang. Bakit siya kasama? Oh, si Amy Marcos, ang dukunot doon. Marcos bangag ito. They're playing eh. Ako hindi ako naglalaro. Wala akong pakialam kung isa lang ang matira sa akin. I'm not for followers. Because I did not intend to vlog at all. Alam nyo yan. Alam nyo ang kwento ko. Hindi ako nabuhay sa social media para magpa-cute sa inyo o para mag-gain ng followers. Dahil kung sa followers ang pag-uusapan, I have more million followers even before pa itong mga hinayupak na ito. Naapektuhan ba ako dyan? Ang kinakat lang ng mga, nire-report ng mga bangag, gawa lang uli ako ng panibagong ng mga bagong page. I'm not for followers, I'm not for viewers at all. Kasi if I want followers and viewers, my God, 24/7 nyo ako makikita dito, parang bahay ni Kuya, which is yan yung pangarap ko dati, even before political vlogging, ano? Bago nyo ako nakilala, may friend ako na nagsabi sa akin, kasi nga, kikay ako, lokaret, may mga eksena, mga ganyan, bakit hindi ka even bago pa yung bago pa lang umusbong yung mga Facebook na yan. Oh. Pero kung ano lang, pinangalanan ko na, ayoko ng parinig eh. Patangay na. Si Alpotera, alam nyo na kung sino yan. Hindi ko na kailangang banggitin ang pangalan niyan. Nakakasuklam, hindi ko kaya kasi hindi bagay sa kanya yung pangalan. O, sagot kayo. Anong resibo? Anong resibo hiningi nyo? Double agent? Ang daming resibo today, sabi ni Pinky Portel. Matatalino naman po kayo. Ang iba sa inyo, mga nakikilala ko, may lawyers, doctors, engineers. You guys are smart people. You're smarter than me. Ako, hindi ako nagpapakatali-talinoan dito. Sa totoo lang, pero hindi ako boba. Katulad ni Alpotera. Di ba? Marami kasing mga matatalino, kunwari. Ang hamon ko sa inyo, Trixie, wala akong galit sa'yo. Even sa'yo, yung isa, wala akong galit sa'yo. Wala akong galit sa inyo. Ang tanong ko ngayon, kaya nyo ba pakisamahan yung Alpoterang yan? Di ba mahal nyo si PRRD? I love PRRD, di ba may mga ganyan kayo? Kunyari, tatay nyo si PRRD. Kapatid nyo, may girlfriend o may kakulachichu, anong tawag dyan? Kulachungchung, anong tawag dyan? Okay lang ba sa inyo na picturean niya? Tapos ipakita sa mga amiga, sa mga politiko? Yun ang sagutin nyo. Kung okay sa inyo yan, edi you stick with Alpotera. Diba? Mag-stick kayo sa kanya. Wala naman nang pumipigil sa inyo eh. Sabi ko sa inyo eh, mga gago kayo eh. Huwag niyong subukan. Sabi nga ni Pangulong Duterte, masisira ang buhay niyo. May naalala lang ako dun sa nagsasabing, huwag niyong subukan. Dahil yun ang naging bukang bibig namin sa Hague. Okay? Nung kami nag-uusap-usap, di ba? Oh. Ano daw? Ako po dito, mga kababayan. Ano daw sabi? Yumi Santiago, bobo daw tayo mga DDS. Sino nagsabi niyan?
Hindi ko alam. Actually, hindi ko naman talaga sila pinapanood. I don't have time to watch them. Okay? So, yun ang totoong buhay. Alam niyo, wala na nga akong sobrang busy din ng, alam naman tayo busy. So, alam mo, ang dami mga videos ang dami kong videos, no? Mga travel ko na hindi ko ma-post that I don't have time. Nung dumating ako dito sa Amerika, I have to settle yung mga bills and everything. Siyempre, kaskas dito, kaskas doon tayo sa Europa. I have to do the, mga buhay-buhay ko dito. Kung paano ko, suportahan yung daily living natin dito. So wag niyo akong wag niyo akong pinaparinggan. Dahil hindi ako sanay sa parinig-rinig. Napangalanan kayo, sumagot kayo ngayon. Di ba? Gusto ko lang linawin. Kahit yan, pinapakita nila, imagine nung nabanggit ni Miss Sanilet yung libro, nakita niyo kung paano sila dumipensa, kinalkal nila, yung video ni Bongo, si Baste, di ba kinalkal nila? Para ipakita yun sa inyo na nagsisinungaling si Hanilet or kami. Ganun kagago to mga to. Salamat PRRD yung libro na yan. Okay, fine. Hindi naman, tinanong ko kasi yan kay Harry Roque. Okay, dahil abogado yan. Eto totoong kwento. Spoke, sabi ko, tama ba? Naman ako lumalaban. At nagpapakalat sila. May mga pinapakalat sila. Tinawag ko daw si Pangulong Duterte, Mang Kanor, may mga ganyan. Kaputahan yan. Never ko ginawa yan. Magaling sila mag-twist. Nagsinungaling yung mga na yan. Kasi gusto nila akong sirain sa mga mata ninyo. Nasa inyo naman yan. Diba? Kung ayaw nyo, sa tingin nyo dito, ay nagsisinungaling tayo, you have freedom to go. Basta, hindi ko po itataya ang alindog ko, ayan na naman tayo, para gumawa ng kwento para magkahiwalay tayo. Ang pinagsimula nito, si Mangga sa Dahig. Marcos pa rin ang kasinungalingan, ang kadyotahan na nagpagulo sa mundo ninyo, sa mundo natin. Ako, sa totoo lang, sabi ko nga sa inyo, fabricated crimes, fabricated cases, ano pa ba? Dadagdagan ko pa ba ang buhay ko? Mga demonyo. Now you know. Now you know? Kahit ipatawag ako sa korte, gusto nyo, i-demo pa namin. I-demo ko pa? Ando doon. May witness ako, may witness siya. Andun yung friend ko. 1, 2, 3, 4 kami. 4 kami doon. Nung pinapakita niya. At nagkakwento siya against kay Miss Sanilet. I just don't wanna tell that kadyotahan niyang mga kasinungalingan na hindi naman kailangan sabihin. Yan po ang totoo, madlang people, sa mga taga Davao, sa mga nagmamahal kay Duterte, kay Pangulong Duterte, sa pamilya ni Pangulong Duterte, kaya kong tayuan yan. Tama ba na ang former president ay babuyin ng isang alpotera? Kung yan ang gusto nyo, be it. Basta ako, inilabas ko ang nakita ng 2 mata ko, ang narinig ng tenga ko at may witness ako. It's your choice. Now, nasabi ni Maria Bacurio, now I get it. Grabe. Yeah. Yun ang pinanggagalingan ng galit ko. Pinag-isipan ko kasi yun mga palangga, na tama bang sabihin ko? Pero kailangan sabihin natin yung totoo. Dahil hindi ako gagawa ng kwento para lang panoorin nyo ko. You know what? If I want views, wala naman kayo magagawa. Tumambling ako dito, mag-emote-emote ako dito. Kung gusto ko ng views, araw-araw nagbablog ako para pagkakitaan nila sa kanilang libro. Para sa perma-permang libro na pinagkakitaan nyo. Utang ina nyo lahat kayo. Di ba? Tumigil ka na, Crisette. Panangalanan na kita. Dahil tumawag ka kay Harry Roque. Tumigil ka na, Trixie. Dahil nagkiusap kayo kay Harry Roque na kausapin ko si Alpotera. Do you think di ako takot pangalanan kayo? Mga puking ina ninyo? Sige nga, para saan kayo? Tumawag ka. May recording ako dyan. No. Tangay na nyo. Ano ngayon? Sige nga. Trixie. No. Ayaw niyong umamin. Dahil sa Alpotera na yan. No. Kasi, ang sabi pa nga dyan, buti pa sila. Sabi pa, ayon sa ating informante dyan, di ba? Buti pa kayo kumikita. Ano ba? Para ba kayo kay PR? Ayan ngayon, si Alpotera, pinakita ang private part ni Pangulong Duterte. Ayan, tama ba yan?
Sige nga. Oh, akala niyo naman takot ko i-name drop yung mga yan. Tangay na, duwag-duwag naman kayo. Iyak-iyak kayo doon sa tuwad committee. Oh, Diyos ko po. Magkakasama tayo sa laban, awang-awa ako. Di ba, nagbayad pa nga, Kati, drop na kita. Todo na natin to. Kati Binag, ini-name drop na kita para malaman ng taong bayan. Di ba Nako. tinulungan kayo ni Kati? 200, I'm not sure, baka magkamali ako ng figure. Dahil gusto nyong labanan natin yung mga tanginang mga abante na yan, dyan sa WAD committee na yan. Nagbigay ng pera si Kati sa inyo para mag-file kayo ng case. Dahil isa tayo, may group chat po kami dyan eh. Nalabanan natin yung mga hinayupak dyan sa WAD committee na yan. Anong ginawa nila? Nakipag-friendship? Mga Nako. kulul? Binigyan na kayo ng nagbayad na si Kati para sa, what's that? Retainers fee sa lawyer. Eh di ba umatras kayong mga duwag? Bakit kayo umatras? Kung Nako. matatapang kayo. Kung gusto nyong labanan natin, ang mga bangag. Nagbayad na yung tao, pera niya. Nako. Magkakausap tayo, nasa group chat ako, sabi ko, kailangan labanan natin ang mga demonyong WAD committee na yan. Tapos, binigyan na kayo ng, nagbayad na ng retainers fee, ng lawyer's fee? Umatras kayo? Yun. Bakit kayo umatras? Kung talaga gusto nyong labanan ang mga bangag, kung gusto nyong labanan ang mga Marcos, Crescent, sumagot ka. Trixie, sumagot kayong dalawa. Huwag nyong i-deny na kinausap nyo si Harry Roque. Nako. Naampatin ako. Anong sabi ko? Narinig mo naman yung boses ko, Trixie, di ba? Ako, nag-okay na tayo. Huwag niyong ibahin ang kwento. Dahil hindi kayo mananalo. Ano sabi ni Harry Roque sa inyo? Sabihin kay Alpot, kausapin si Maharlika, at ayusin even before the kaguluhan. Nako. Sino kaya yung Gusto Alputera? mo, di ba? Gusto nyo kasama kayo sa meeting? Bakit kayo kasama sa meeting? Sino si Alputera? Sino si Alputera? Hindi ko kilala si Alputera. Alputera naman oh, hindi ko kilala yan. Wala naman kayo sa issue, wala naman kayo, hindi kayo naka-witness. Duwag pala kayo eh. Puro kayo pahaging. Tangay na pangalanan nyo ko. Puro kayo pahaging kadyutahan. Nako. Nagmamakaawa kayo sa akin. Nako. Through Harry Roque. Naampatin yung bunganga ko sa social media. At si Alpot, pinoprotektahan nyo. Dahil si Alpotera ang nagbibigay sa inyo ng access noon kay Pangulong Duterte. At si Alpotera ay traidor. Pinicturan ang lahat ng kaletsihan. Di ba? Pinicturan, yung kaletsihan niya, binaboy niya Pangulong Duterte. Tanungin kita, di ba? Nagtatalinuhan kayo. Para kayo kay Pangulong Duterte, salamat PRRD, biga-biga, Alpot patutot. Tama ba? Na yung pinoprotektahan yung Alpotera ay pinicturan ang mga private moments ni Pangulong Duterte. Alam nyo ba yan? Pinakita ba niya lang sa'yo? Hindi ko alam kung pinakita sa inyo. Sumagot kayo ha? Tapos ngayon kakalabanin niyo yung si Hanilet. At i-justify ninyo kung may mga utak kayo na kiniklaim nyo, abogado, matalino kayong kaputahan, bakit yung i-justify na single si Pangulong Duterte? Yan ang katotohanan yan. Ayaw nilang kasuhan. Ang isa lang, may nagkaso lang dyan na isa kay, sa Tuwadcom, sino ba yon? Si Barbers. Pero iba mga duwag kayo. Kaya nga sabi ko nga kay Cathy, sis, I'm sorry, I have to name that. Alam mo naman, ikaw, matapang ka din. Ano sabi ko, bakit hindi pa kinakasuhan yan? Labanan na natin yan. Takot sila, playing safe, beso-beso kay Abante. You decide. Ako naman pag beso-beso. Yung nakita ko si Amy, hindi ko siya bineso-beso. Hindi ako double, ano tawag dyan? Doble cara. Nagalit ka dun sa tao? Dito mga ka-reaction, parang hindi ko alam kung ito yung tinutukoy ni Sir Banat. Dapat naman talaga siya. Ako para sa akin para sa akin lang, tayo yung mga supporter ng mga Duterte. Ako especially kay BP Sara. Medyo hindi maganda eh. Hindi maganda nangyayari. Hindi ko alam bakit nagkakaganito.
Alam niyo, nung nagtatrabaho po ako, lahat kami lalaki. Kasi lalaki lahat kami sa isang trabaho. Lahat lalaki kami nung una. May dumating na dalawang babae, nagulo na po. Nagulo na yung grupo. Nagulo na. Hindi ko sinabing magugulo yung mga babae, ha. Yun yung experience ko lang. Di ba mga kareaksyon? Kasi kung mga lalaki lang, lahat ng mga, ayoko na. Ayoko na yung diretso, baka may masaktan pa ako. Pero tuloy po natin si Sir Bana. Kung talagang Duterte supporter kayo, tatahimik kayo kasi alam nyong pinagpepiestahan na ng media yung katulad nitong girlfriend. Yun. Dahil sa putang inang kadaldalan ninyo. Yun. Ako, pabor ako dito kay Sir Banat Bay. Sa totoo lang po, ha. Kasi si Madam Marlica, hindi ko alam kung talaga kung ano yung sinasabi niya, eh. Kaya nag-comments lang ako, binanatan niya si Trixie, ano ba yun, Crisette. Sinali pa niya si Madam, yung maganda. Oo, yun. Yung pasat yun, yung mayaman, yung maganda, yung di ba? O ngayon, ito, nagsasalita si Sir Banat. Dapat talaga, kung si Madam Marlica ang tinutukoy ni Sir Banat, hindi ko alam. Kung siya talaga, dapat kay Madam Marlica, diretso mo lang ang ginagawa mo. Wala naman akong magagawa kahit si Sir Banat, diretso lang, ganun. Curious lang ako. So kung ikaw ay sunod-sunuran ka pa rin sa mga vlogger na chismosa, hindi ka talaga Duterte supporter, chismosa ka lang. Tama. Kahit si BP Sara Duterte, walang problema doon sa dalawang binabanatan dyan na tinatawag na girlfriend daw ni ni Pangulong Duterte. Tama. Wala rin akong problema kahit 10 pa yung girlfriend yun, eh. 80 years old na may girlfriend pa. Saan ka pa? Saan ka pa, mga ka-reaction? Anal yan, eh. Walang asawa yan. Kaya nga ang title nito may nagseselos. May nagseselos. At itong nagseselos na ito, may binabayaran. Para wasakin itong dalawang malapit kay Pangulong Duterte na, Tama. alam nyo, ilang araw ko na ito iniisip kasi matanda na yung tao, eh. Tama. Kung gusto niya magmahal ng iba, kung gusto niya magjowa ng iba, o kung may nagmamahal sa kanya ng iba, Ano magagawa niya? hindi ko kinukonsinte ang pero ipagkakait pa natin sa kanya. Kung may yung kaligayahan niya na andun sa iba. Di ba? Ipagkakait pa ho natin. Kung sakaling totoo, let's assume na totoo yung mga naririnig natin sa balita. Ipagkakait pa ba natin yan? Nagawa naman niya yung trabaho niya. Kahit kasama niya yung dalawa na yan nung panahon na presidente siya. Personal matter na yan, eh. Tama. Bakit tayo nakikisawsaw? Nagawa naman niya yung trabaho niya. Bakit niya tayo sinasawsawan pa ito? Diba? Ano motibo? Ako alam ko. Pera. Sabi ko sa inyo, alam ko yan, eh. Jukebox yan, eh. Sabi nga nila, kung gusto mong dumihan yung iba, magmamalinis ka, dudumihan mo yung iba, di ba? Para magmukha kang malinis. Utang ina nyo. Sa totoo lang, amoy na amoy namin kayo. At konfirmado ito sa pamilya. Hindi na lang ako magsasalita, pero kaya nga ako ayokong sumausaw dito sa issue na to, eh. Kasi malalim ito. Tama. Malalim ito. Kaya lang, ang dami ng tanga na nadadala. Pero kung talagang Duterte supporter kayo, magising kayo. Tinatamaan si Pangulong Duterte. Tama. At sigurado ako umaabot sa kanya yan. Tama. Parang yung sinasabing pinagkakait nyo. Sabi ko sa inyo, alam namin. Kaya eto huling warning ko na sa inyo to. Hindi, I'm not against with anyone
Kaya lang ako nagsalita about this. It's because si Duterte na po ang tinatamaan. Tama yan. Kaya sinasaluduhan ko dyan si Sir Banat eh. Parehong-pareho kami pagdating sa pagsuporta sa mga Duterte, mga ka-reaction. Pagdating sa mga suporta sa mga Duterte, solid tayo. Hindi tayo nagpapa-apekto kung ano sinasabi. Sige, subukan yung banata si BP Sara. Sige. Ako sinasabi ko ito eh. Yan ang kinabibilib ko kay Sir Banat. Ang pamilya Duterte na ang tinatamaan. Kaya Tama. nagsalita na si Baste eh. 'Di ba? Kaya nagsalita na siya. At shinare niya. Ano ba yung shinare niya? Ito. Ayan oh. 'Di ba? O yan yung shinare niya. Kanagsigig lagi raman nila. Ah, sorry, hindi ko talaga alam eh. 'Di ba? Ang ayaw daw niya yung nagsasalita ng nonsense. Eh, sana lang po. Matauhan na ho tayo mga Tama. nagdadaldal dyan sa dahig. Mag-concentrate tayo sa alam mo, nakakagulo kayo eh. Nakakagulo talaga kayo. Tama. Yung mga sumasawsaw dyan, Tama. nakakagulo kayo. Mag-concentrate tayo sa paano ba mangyayari sa impeachment. Ang daming mahalagang issue sa lipunan. Tapos etong pinag-aaksayahan nyo, yung away ng ilang Naku, putang ina nyo talaga. Away ng pamilya kung meron man. Hindi nyo kasi alam eh, meron yan ng malalim na ano yan eh, malalim na usapin yan eh. Kaya nga dapat, wag nyo nang sawsawan. Wag nyo nang ungkatin. Hayaan nyo sila mag-usap-usap, pamilya nila yan eh, ba't nyo pa pinakikialaman? Di ba? Nagmamagaling kayo eh. As if concern kayo sa bayan, ulul. Concern kayo sa views nyo. Tama. Concern kayo dahil bayad kayo para siraan ng pamilya. Tama. O anyway, pag-usapan na natin yung mga isyong may init. Ha? Bakit? Kasi ito may mainit na issue eh. Alam nyo, yung Tama na, Sir Banat. Okay, hanggang doon na lang. Yung mga isyong mainit, mga kareaksyon, pwede po kayo pumunta sa channel ni Sir Banat Bay. Manood po kayo, mag-subscribe kayo, i-follow ninyo. Gayun din doon sa channel ni Madam Marlica, pero sabi niya, hindi naman siya nag-ano sa views o sa subscribers. Bahala na kayo. Kung gusto pumunta kayo, Madam Marlica, manood, mag-subscribe din kayo, bahala na kayo. Pero sabi niya, hindi naman siya for the views, hindi rin siya for the subscribers. Ako naman dito, mga kareaksyon, alam niyo naman ako, simple lang, hindi ako nagkikipag-away, huwag niyo lang kakantilin si BP Sara Duterte, nako. Oo, pag pinaiyan niyo si BP Sara Duterte, nako, yun ang sasabihin natin. Dahil siya po ang next president. Anyway, mga kareaksyon, kayo na po ang magkomento dyan sa comment section ano po nangyayari sa mga vlogger na ito, mga putang ina kayo. Tumigil na kayo. Hindi, ginagaya ko lang po si Sir Banat. Kung ako'y nagmumura pa, ganito ako magmura. Kaya lang hindi na nga ako nagmumura eh. Nagbago na ako, ayaw ko na magmura. Pero kung nagmumura pa ako, mga putang ina kayo, mga vlogger. Ano yung melody ng song? Ang bayan ko'y pinagpala pagkat sa amin binigay ang isang biyaya na mag-aahon sa hirap at dilim ng kahapon at sa bawat Pilipino'y magtatanggol sa bayan ko dati laganap pang-api at tusa sa aming mga mahihirap ngunit ikaw ay dumating sagot sa aming mga dalangin muli kaming babangon mabuhay ka Tatay Digong Ama maraming salamat
pag-asa naming lahat. Very, Bayan ko, Pinamatan niya ako, umiiyak ako. Pilipinas, muling makikilala at itataas. Katahimik ay maghahari sa ating puso'y mamamayani. Mga ngiti sa labi, di mapapawi. The breathing though. Mabuhay ka, Tatay Digong, maraming salamat. Ang malasakit sa Pilipino ay walang kasing tapat. Ika'y paglalaban ng iyong mga anak. Tunay kang biyaya sa bansang Pilipinas. Haba. Gosh. Irene Oikawa, vocals by Mabuti pa ang sardinas, may label. Eh tayo, wala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna. Iyan, oh. Tapos, isa pa. Di ba? 4 dapat na sardinas, eh. O. O, yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. O, okay na.